Maguman ng taon, laging in ang samgyupsal. Lalo't hindi nauubusan ng paandar ang ating mga kapuso. Nagsasamgyupsal ka ba ng walang kanin? How? Sina Arasan Agustin at Andre Paras nag-virtual samgyup session. Kakaibang gimmick din sa pagkain ng samgyup ang trip ng mag-asawang Megan Young at Michael Daes. Enjoy din sa kanyang solo samgyup experience si Chris Bernal. Nako mga kapuso, ano ang role nyo sa inyong samgyupsal date with your friends or your jowa or asawa? Kayo ba ay team luto o team kain? Pero kung ang gusto nyo sa inyong samgyupsal date, wala na kayong gagawin kundi kakain na lang, eto ang para sa inyo. Sa samgyupsalan sa Cavite, hindi na raw dapat mag-worry kung usok-free at self-luto no more ang gusto. Dahil ang samgyupsal bento box ng 36 years old na si Dennis na ang bahala sa inyong craving. Mayroong pumunta na customer. Sabi, nagkikrave lang kami sa samgyup mo. Baka pwedeng maka-order lang kahit konti. Naisip ko kagad na what if kung maglagay tayo ng bento? Kasi kung cravings lang, hindi magaan dito eh. Tapos lagay natin ng affordable yung price. Naging manager daw muna si Dennis sa isang samgyupsalan noong 2021. Siya ang nagpapatakbo sa buong operasyon ng kainan. Pero na makaipon dahil sa kanyang racket na buy and sell, nagtayo siya ng sariling samgyupsal business. Pero sa pag-alis ni Dennis, nahirapan daw ang kanyang dating amo na patakbuhin ang negosyo. Kaya ibinenta rin ito sa kanya nitong nakaraang taon. Dito na pinag-isa ni Dennis ang kanyang sariling samgyupsalan at nabiling negosyo. Mula sa 7 lamesa, pinalaki niya ito hanggang sa 22. Dati ang bubong namin, kabiraso lang eh. Hanggang sa nadugtungan na. Malawak na pwesto at kalidad na produkto. Perfect combination daw sa fresh start ng negosyo. Pero aminado si Dennis na hindi kalakihan ang kita sa samgyupsal bento. Maliban na lang kung mataas ang volume o dagsa ng orders. Challenging din daw noon ang pag-deliver nito. Pagka natagilid na buhay, ang nangyayari sa ngayon, pababaan ng presyo. So sabi ko, pumasok tayo sa quality. Hindi naman siya pricey, pero masarap. 2-year course na Hotel and Restaurant Management ang kinuha ni Dennis. Gusto niya raw sanang kumuha ng culinary, pero hindi natuloy dahil kapos sa budget. Bata pa lang, naranasan na raw ni Dennis na maglako ng basahan at kung ano-anong pagkain. 7 kaming magkakapatid eh. Nanay, tatay ko, may tindahan. Mataas kasi yung pangarap ko na gusto kong matupad. So sabi ko, kung hindi ako magsisipag, hindi ko rin naman siya mararating eh. Nagtrabaho si Dennis sa ilang restaurant para matustusan ang kanilang pangangailangan. Dahil nasa sales industry noon ang kanyang tatay, gusto niya sundan ang yapak nito. Sa samgyupsalan sa Cavite, hindi na raw dapat mag-worry kung usok-free at self-luto no more ang gusto. Dahil ang samgyupsal bento box ng 36 years old na si Dennis na ang bahala sa inyong craving. Dahil bento ang topic natin for today, magtanong nga tayo kung ano ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin ng bento parang yung karne na iba-iba, tapos may kanin, gulay, yun. Bento po, yung pwede siya dalhin kahit saan. Pwede mong kainin. Ngayong araw, may order ng samgyupsal bento box kay Dennis para sa mga amiga at amigo ng kanyang customer na si Yolanda. Dahil ipinanganak ako para lumaban, to the rescue ako para tumulong. Ano muna to? Sweet banana po, potato marble, potato and and fish cake. Yun. fish cake. Ito po yung pork and beef po. Una munang inilagay ni Dennis ang kanin. Isinunod ang fish cake at potato marble, saka inilagay ang teriyaki beef at pork barbecue. Ayan na, ready na yan. Ito na po, ready na po ito. Oh, magkano na yan? Ang easy lang naman pala, Dennis. Gagayahin ko na ang ginagawa ni Dennis. Kailangan tansyado mo dahil baka malugi tayo, Dennis. Yes po. Napaka-convenient naman na pagdating nito, kakainin mo na lang. Pag nagsasanggipsat, ayoko nang luluto ako. Lugi. Busog na yung mga kasama mo, gutom ka pa. Opo. Pwede na lagyan ng takip. Natakam na rin ako eh. Oh. Tikman na nga rin muna natin bago pa mawala sa paningin ko ang samgyupsal bento mo, Dennis. Sarap. Malambot yung karne. So, sarap yung ulamin talaga. Yan po yung spicy na. Sarap. Ready for delivery na ang samgyupsal bento. Ako ay lola na. Alam mo, magluto pa ako. Ito, pagkatapos mong kumain, wala ka nang gagawin, disposable lahat. At isa pa,
Napakamura. Ayos na ayos. Swak na swak sa aking budget. May say din sa Sanggip Bento Box sa mga bisita ni Yolanda. Manamis-namis, hindi maalat, hindi ano, tama lang yung timpla. Tamang-tamang sidings niya, magandang combination. Madami. Pwede sa 2 tao. Pwede pa Sharon. Nasa 500,000 pesos ang puhunan ni Dennis sa kanyang sanggipsal business. Sa loob ng 7 buwan, nabawi raw ni Dennis ang inilabas na puhunan kasabay ng usok ng kanyang sanggipsalan. Pataas din ang kita niya hanggang 75,000 pesos kada buwan. Kaya rin ang lantakan ng bento sanggipsal for 159 pesos kung isang meat lang ang bet. Pwedeng mamili kung pork o beef with 3 flavors. May salt and pepper, teriyaki at barbecue. 169 pesos naman kung 2 meat ang gusto. Meron na itong 2 side dishes na maraming pwedeng pagpilian. Present ang sweet banana, potato marble, fish cake, spicy radish, classic cucumber, pickled radish, pickled papaya at kimchi. Nagko-complement naman po lahat. Nakakatakam pong tignan. Parang stick siya. Ang gusto ko po dito yung ano niya, yung sauce. Masarap po. Dumagdag pa yung saging na medyo matamis. Kasi samahan pa ng kanin yan, nakakabulog siya. Kung pa rin daw sa usual only sangyup, 199 to 599 pesos ang presyo. May only chicken, pork, beef at only seafood. Nandyan din ang pork at beef enoki at pati japchae. Meron ding itinitindang food tray at food pack si Dennis. Bukod sa tulong ng vloggers, good customer relation daw ang nakatulong kay Dennis. Maganda yung relation ko sa mga customer pagka kinakausap sila. Kaya sila, ang ginagawa nila, nire-repair nila. So word of mouth, kumalat ng kumalat. Active rin si Dennis sa pagsali sa iba't ibang event tie-ups. Pero may sarili din siyang charity drives para ibalik ang tulong sa iba. Dumaan ako doon, yung hirap nila, naging hirap ko din. Gusto kong maramdaman din nila na meron pa rin na taong tutulong sa kanila kahit walang-wala na. Bukod sa sanggupsalan ni Dennis, meron na rin siyang business na car rental at coffee shop. Time management lang talaga, tiyaga lang talaga. At dahil dito, may hinuhulugang condo unit at sasakyan na rin si Dennis. Kung wala kang lakas ng loob, hindi ka magsasucceed dun sa, goal mo. Tuloy-tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Tapos dagdagan nyo ng sipag. Isipin mo na aasenso ka. Isipin mo na gaganda yung buhay mo. Restaurant employee turned business owner, pinatunayan ni Dennis na walang imposible sa taong nagpupursige. Dream big at samahan ng pagsisikap para ang pangarap na negosyo achieved!